Magandang gabi, mga ka-amazing. Ihanda na ang inyong sarili sa isang kwentong puno ng matinding labanan, kilabot, kaba, at laban sa mga nilalang ng dilim. Sa gabing ito, samahan natin ang mga matatapang na spirit hunters sa kanilang pagsagupa sa masasamang espiritu, halimaw, at mga engkanto na nagkukubli sa kagubatan ng Sierra Madre. Halina at sabay-sabay natin pakinggan ang kwento ng ang mga spirit hunters ng Sierra Madre. Nagsimula ang lahat ng makatanggap ng isang misteryosong tawag ang grupong Spirit Hunters. Isang lihim na samahan ng mga mangangaso ng paranormal. Sila ay binubuo ng 5 matatapang na mandirigma na may kanya-kanyang espesyal na kakayahan. Elias, ang pinuno ng grupo, isang dating pari na may kakayahang magpalayas ng demonyo gamit ang dasal at mga banal na simbolo. Luna, isang aswang hunter na may dugong tikbalang, malakas, mabilis at may matatalas na pandama. Berto, isang dalubhasa sa mga sumpa at anting-anting, tagapanday ng mga sandatang pang-engkanto. Rico, isang hacker at paranormal researcher, may kakayahang gumamit ng makabagong teknolohiya laban sa mga espiritu. Amara, isang babae na isinumpa ng isang mambabarang, ngunit ginamit ang sumpa bilang sandata laban sa mga halimaw. Ang tawag ay nagmula sa isang maliit na baryo sa Sierra Madre. Isang matandang albularyo, si Lola Ising, ang nagmamakaawang humingi ng tulong. May mga taong nawawala sa kanilang baryo at ang mga natagpuang bangkay ay tila nilapastangan ng hindi pangkaraniwang nilalang. Walang dugo, nakanganga ang mga bibig na parang humiyaw sa matinding takot bago bawian ng buhay. Nang dumating ang Spirit Hunters, sinalubong sila ng malamig na hangin. Tila may matang nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman. Agad nilang napansin ang kakaibang sigla ng baryo. Walang ingay, walang usok mula sa mga bahay. At pakiramdam nila ay para silang pumasok sa isang patay na lungsod. May masamang presensya dito, bulong ni Elias habang hinigpitan ng hawak sa kanyang krus. Bigla na lang silang nakarinig ng isang malalim na ungol mula sa kagubatan. Mabilis na bumunot ng kanyang espada si Luna habang si Berto ay humugot ng isang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Handa na kayo mga kasama, may papalapit. Mula sa karimlan, lumitaw ang isang napakalaking nilalang. Isang batibat, isang matandang demonyang babae na pumapatay ng mga natutulog sa pamamagitan ng pag-upo sa kanilang dibdib hanggang sila'y hindi na makahinga. Ngunit kakaiba ang anyo nito, mas matanda, mas masama, at tila may mas maraming kaluluwa sa kanyang katawan. Ang kanyang pulang mata ay tila apoy sa dilim, at sa bawat hakbang niya ay nanginginig ang lupa. Hindi na nag-aksaya ng panahon ang Spirit Hunters. Sumugod si Luna, iniiwasan ang mahahabang kuko ng batibat. Sumunod si Berto, ibinato ang kanyang anting-anting, ngunit parang hindi ito ininda ng halimaw. Hindi ito ordinaryong batibat. Sigaw niya. Biglang humugot ng banal na tubig si Elias at isinaboy sa halimaw. Sa ngalan ng Panginoon, lumayas ka! Sumigaw ang batibat sa sakit. Ngunit bago pa sila makapagsaya, isang malakas na sigaw mula sa kagubatan ang yumanig sa buong baryo. Tumindig ang balahibo ng bawat isa. May mas malakas pang nilalang na paparating. At doon, nagsimula ang pinakamatinding laban ng kanilang buhay.
Sumabog ang lupa sa harapan nila nang lumitaw ang isang napakaitim na nilalang. May mahahabang galamay na parang mistulang usok at mga mata nitong nagliliyab sa kulay lila. Lumulutang ito sa ere, walang paa, at sa bawat kilos nito ay may bumubulwak na itim na usok mula sa kanyang katawan. Mangmang kayo! Isang malalim, basag na tinig ang bumalot sa paligid. Tumatahak kayo sa lugar na hindi nyo nauunawaan. Walang anu-ano'y hinampas ng isang itim na galamay si Luna. Tumalsik siya at bumangga sa isang puno. Napasigaw si Rico, "Luna!" Mabilis na bumangon si Luna, ngunit nanginginig ang kanyang katawan. Para bang may kakaibang lakas na bumalot sa kanya, pinipilit siyang manatili sa lupa. "Hindi ko! May galaw ang katawan ko!" "Putragis!" sigaw ni Berto habang mabilis na bumunot ng isang bote ng langis ng punyal at ibinuhos sa kanyang punyal. Isang lumang ritual na pangontra sa masasamang espiritu. Ngunit bago pa siya makasugod, swoosh! Lumipad si Berto sa ere. Parang laruan lang na tinapon bago lumagapak sa lupa. Napahawak siya sa tiyan, ramdam ang matinding sakit. Si Elias ang humakbang sa harapan, mahigpit ang hawak sa kanyang krusipyo. "Sa ngalan ng Diyos, inuutusan kitang ipakita ang tunay mong anyo." Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa kanyang krus ay lumabas ang isang liwanag na kulay ginto. Napahiyaw ang nilalang, ang kanyang katawan ay nagwawala sa ilalim ng liwanag ni Elias. Dahan-dahan natunaw ang usok sa kanyang katawan. Unti-unting lumabas ang kanyang tunay na anyo. Isang matandang lalaki, payat, may mga matang parang bangkay. Ang kanyang balat ay warak-warakan, puno ng mga uod na gumagapang sa kanyang katawan. Si Amara, na kanina pa tahimik, biglang napatingin sa kanya. Hindi ito ordinaryong halimaw. Lahat ay natigilan. Pumigkas si Amara ng isang sinaunang orasyon. Mga salitang hindi naiintindihan ng karamihan. At doon nila nakita ang isang marka sa noo ng nilalang. Isang sinaunang sumpa ng babaylan. Siya ay isang taong isinumpang hindi mamatay. Muling sumigaw ang nilalang, ngunit bago pa ito makalaban muli, isang anino ang biglang lumitaw sa likod nito. "Humanda kayo." Sa isang iglap, bumalot ang dilim sa buong baryo. Wala na silang makita, wala na silang marinig. Hanggang sa isang malamig na bulong ang dumampi sa kanilang mga tainga. Ang tunay na halimaw ay paparating pa lang. Biglang bumigat ang hangin. Para bang may isang hindi nakikitang puwersang dumidiin sa kanilang mga balikat. Ramdam ni Elias ang pagdilim ng paligid kahit pa nakabukas ang kanyang banal na krusipyo. Si Luna, na unti-unting nakakabangon, ay napahawak sa kanyang ulo. May bumubulong sa akin." Bulong niya, nanginginig ang boses. "Anong sinasabi?" Tanong ni Rico, hawak ang kanyang thermal scanner na ngayon ay wala nang maipakitang temperatura. Parang nagyelo ang buong baryo. Lumingon si Luna sa kanila, ang kanyang mga matay pulang-pula na. Sinasabi nilang, "Tumakbo na tayo bago pa mahuli ang lahat." Biglang bumagsak si Luna sa lupa at sa parehong segundo, ang nilalang na isinumpa ay napasigaw sa matinding sakit. Ang katawan nito'y nagsimulang magliyab sa itim na apoy at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang itim na anino
na agad lumipad paakyat sa langit. Isang nakakapangilabot na tawa ang bumalot sa buong baryo. Nakita ko na kayong lahat. Si Elias ay napasubsob sa lupa. Hawak ang kanyang dibdib na tila sinasakal ng hindi nakikitang kamay. Si Berto naman ay biglang nagdugo ang ilong, habang si Amara ay napahawak sa kanyang leeg. Tila may mahaba at matulis na kuko na sumusugat dito. Sa hado, gitna ng kaguluhan, biglang nagputok ang mga ilaw sa baryo. Ang mga lampara sa paligid ay isa-isang pumutok. Ang mga kandila sa dambana ni Lola Ising ay nagliyab sa kulay bughaw. At ang hangin ay naging mas mabigat. Parang hindi na sila nasa mundong ito. Dahan-dahang lumitaw mula sa kadiliman ang isang hugis tao, ngunit hindi ito ordinaryo. Ang kanyang katawan ay buo, ngunit walang balat. Parang nilalang na hubad sa laman, na parang laging nasisilaban. Ang mga mata nito'y kawalan, at sa kanyang bibig ay may tumutulong itim na likido. Hindi kayo ang unang sumubok na tapusin ako, sabi nito. Ang boses ay tila may libu-libong kaluluwa na nagsasalita ng sabay-sabay. Napaatras si Rico, nanginginig ang kamay. Anong klaseng biglang sumugod ang nilalang sa bilis na hindi kayang makita ng mata. Swoosh! Muntik nang matamaan si Elias, ngunit nagawa niyang iwasan ito sa huling segundo. Sa isang iglap, lumitaw sa likuran niya ang nilalang at tinaga siya sa likod gamit ang kanyang matulis na kamay. Napasigaw si Elias, bumagsak sa lupa at sa kanyang damit ay lumitaw ang mga sugat na parang sinunog mula sa loob palabas. Hindi, ako nakakaramdam ng sakit. Sigaw ng nilalang bago ito muling lumubog sa kadiliman. Si Luna, na ngayon ay pilit lumalaban sa anong sumasapi sa kanya, ay biglang sinakop ng isang itim na anino. Napasigaw siya at sa kanyang noo ay lumitaw ang isang pulang marka, isang sinaunang tatak ng engkanto. Hindi, ako. Pilit niyang kinakalaban ang puwersang bumabalot sa kanyang katawan. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malamig na kamay ang lumabas mula sa kanyang bibig. Itinulak ni Berto si Luna. Sabay buhos ng kanyang banal na langis sa katawan. Nito, agad na nagliyab ang aninong sumusubok lumabas, sabay na pasigaw sa galit. Mga walang kwentang tao, hindi niyo ako kayang labanan. Sa isang iglap, biglang lumitaw ang napakaraming mga nilalang sa paligid nila. Mga itim na anino na may mahahabang kuko. Ang ilan ay mga mukhang nilalamon ng sariling balat. At ang iba ay mga nilalang na walang mata. Ngunit puro bibig na bumubulong. Ng kakaibang wika, handang-handa na ako para sa inyo. Sigaw ng halimaw habang dahan-dahang lumalapit. Si Elias, pilit na bumabangon, ay lumingon kay Amara. Amara, gamitin mo na ang sumpa mo. Nanginginig si Amara, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang sarili. Ngunit bago pa siya makasagot, isang itim na kamay ang lumabas mula sa lupa at hinawakan ang kanyang leeg. Hindi na kayo makakatakas. Ang huling bagay na nakita nila bago tuluyang lumubog ang buong baryo sa itim na usok ay ang nakakatakot na mukha ng halimaw, isang mukhang pamilyar. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang buong baryo. Bulong ni Rico, nanginginig ang boses. At noon nila naintindihan, ang nilalang na kanilang nilalabanan ay hindi isang ordinaryong espiritu.
Siya ay isang dating spirit hunter, Ishtir. Sa kanila noon, ngunit ngayon ay ang kanilang pinakamalaking bangungot. Sumisigid ang nakakasulasok na amoy ng nabubulok na laman sa buong baryo. Nakapalibot na sa kanila ang mga nilalang, mga anino kalansay na gumagalaw, at mga nilikhang hindi dapat umiiral sa mundong ito. Ang langit ay halos hindi na makita sa kapal ng itim na usok na bumalot sa paligid. Si Elias, bagaman sugatan, ay pilit na itinaas ang kanyang krusipyo. Sa ngalan ng Panginoon, ako'y nag-uutos sa inyo, umalis kayo! Sa isang iglap, lumiyab ang kanyang krus sa makinang na puting liwanag. Isang malakas na puwersa ang lumabas mula rito na tumama sa mga anino. Ang ilan ay agad na sumabog sa alab, ngunit ang iba ay tumawa lamang. Isang halakhak na tila mula sa libo-libong bibig na nagsasabay-sabay. Elias, hindi mo na ito laban. Napatingin si Elias sa pinagmulan ng boses. At doon niya nakita ang nilalang na dati niyang kasama. Ang mukha nito'y wala ng balat, puro laman at dumadaloy na dugo. Ang kanyang mga mata ay puting-puti, walang bahid ng pagkatao. Sa kanyang dibdib ay may malalalim na sugat na tila mula sa lumang sigil ng isang babaylan. Hindi ito posible. Bulong ni Elias, "Lumaban kayo!" Sigaw ni Berto habang ibinato ang isang pulang anting-anting sa lupa. Biglang lumitaw ang isang protektibong bilog sa kanilang paligid. Ngunit hindi ito tumagal. Isang iglap lang, nabiyak ito na parang salamin. Sumugod si Luna, hawak ang kanyang espada ng pilak. Isang mabilis na galaw. Swoosh! Ngunit bago pa niya maputol ang katawan ng halimaw, isang itim na kamay ang lumabas mula sa dibdib nito at hinawakan ang kanyang leeg. "Hindi ka makakalabas dito ng buhay," sabi ng halimaw. Mabilis ang pangyayari. Ang lupa ay biglang bumuka, isang malalim na hukay na tila walang katapusan. Mula rito, sumulpot ang mga kamay na hugis buto. Pilit na hinihila ang sinumang malapit. "Ano to? Bakit parang nahuhulog ang baryo mismo?" Sigaw ni Rico. Mula sa itim na usok, isang napakalaking mata ang bumukas sa kalangitan. Isang matang may siyam na dilaw na balintataw. Umiikot-ikot na tila sinusuri sila. Si Amara, na pilit pa ring lumalaban sa mahigpit na hawak sa kanyang leeg, ay biglang nagbago ang anyo. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mata ay nagdilim. At ang kanyang bibig ay bumuka ng mas malaki kaysa normal. Tila hindi na siya tao. "Amara!" sigaw ni Elias. Huli na ang lahat. Bulong ng halimaw habang pumasok sa katawan ni Amara ang anino nito. Sa isang iglap, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang tumama sa kanila. Napalipad si Elias, Berto, Rico at Luna papalayo. Nang sila'y magmulat ng mata, wala na sila sa baryo. Sila ay nasa isang ibang lugar. Isang lugar na hindi nila dapat napuntahan. Sa harapan nila, ang langit ay kulay dugo. Ang lupa ay punong-puno ng mga buto ng tao. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang napakalaking puno. Itim, walang dahon, at ang mga ugat nito ay bumabalot sa mga bangkay na pilit na lumalabas mula sa ilalim ng lupa. "Nasaan tayo?" bulong ni Berto. Si Elias ay napaluhod, nanginginig. "Hindi tayo nasa mundo ng tao. Tayo ay nasa dimensyon ng mga patay." Doon nila narinig ang isang pamilyar na tinig. "Sinabi ko sa inyo, wala nang makakatakas." Mula sa likuran,
nila lumitaw si Amara. Pero hindi na siya si Amara. Siya na ang demonyong kanilang kinatatakutan. Mga hangal, tumawa si Amara, ngunit ang tinig niya ay hindi na kanya. 1,000, 100,000 tinig ang nagsasabay-sabay sa bawat salita niya. Mga kaluluwang sinakop, sinira at ginawang bahagi ng kanyang pagkatao. Nadala ko na kayo kung saan dapat kayo mamatay. Si Elias ay nakaluhod pa rin, nanginginig, ang kamay habang pilit inaabot ang kanyang krusipyo. Ngunit bago pa niya mahawakan ito, isang itim na anino ang lumabas mula sa lupa at tinusok ang kanyang palad. Arjo Gray! Napasigaw siya. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang kamay pababa sa itim na lupa. Sa mismong sandaling iyon, naramdaman niyang unti-unting hinihigop ang kanyang buhay. Lumaban ka, Elias! Sigaw ni Luna, tumatakbo palapit. Ngunit bago pa siya makalapit, isang bungo na may mahahabang sungay ang biglang lumitaw sa harapan niya at lumamon sa kanyang buong braso. Ha! Sigaw niya, pilit hinuhugot ang kamay, ngunit tila nakadikit na ang laman niya sa bibig ng bungo. Unti-unting hinigop ang kanyang laman hanggang ang natira ay butong dumudugo. Itigil mo ito, Amara! Lumingon si Rico, hawak ang isang lumang kristal na pangontra sa sumpa. Ibinato niya ito kay Amara, ngunit bago pa ito lumapat sa katawan ng babae, lumitaw mula sa kawalan ang isang itim na kamay at dinurog ang kristal sa ere. Ano ba kayo? Wala na siyang pangalan. Ako ang inyong bagong Diyos. Sa isang iglap, ang lupa ay bumuka. Isang napakalaking bibig, isang bungangang puno ng matatalim na ngipin, kasinlaki ng isang buong gusali, ang biglang bumalot sa paligid. Milyon-milyong kamay ang lumabas mula sa bibig, pilit inaabot ang sino man sa kanila. Kailangan nating makalabas dito. Sigaw ni Berto habang mabilis na bumubunot ng pulang anting-anting mula sa kanyang bag. Mabilis niyang itinusok ito sa lupa at isang malakas na bugso ng enerhiya ang lumabas. Bukas, pinto ng liwanag, ilayo mo kami sa bibig ng impyerno. Sa isang iglap, bumuka ang lupa sa harapan nila. Hindi pababa, kundi pataas. Isang liwanag ang biglang lumitaw, parang pintuang nag-aanyayang lumabas. Hindi kayo makakatakas. Sigaw ni Amara, ngunit bago pa niya maabot ang mga ito, tumalon si Elias, si Luna, si Rico at si Berto papunta sa liwanag, isang huling pag-asa para makatakas. Ngunit bago sila tuluyang makalabas, isang kamay ang mabilis na lumabas mula sa itim na usok at hinawakan si Rico sa leeg. Rico! Sigaw ni Luna, pilit inaabot ang kanyang kamay. Bitawan mo siya, halimaw! Mabilis na itinusok ni Elias ang kanyang krusipyo sa kamay ng halimaw at isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot kay Rico. Sa isang iglap, naputol ang kamay ng anino at nahulog si Rico kasama nila sa loob ng liwanag. At sa isang segundo, nawala na sila mula sa impyernong iyon. Nagising si Elias, humihingal. Nakadapa siya sa malamig na sahig. Ang katawan niya ay puno ng sugat. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Sa paligid niya ay isang lumang simbahan, isang abandonadong lugar na hindi niya alam kung saan. Berto, Luna? Napatingin siya sa paligid. Si Luna ay nakaupo sa tabi niya, hawak ang kanyang duguang braso.
Si Berto naman ay walang malay. Mukhang mas malala ang tama. Ngunit, si Rico, wala si Rico. Nasaan si Rico? Tanong ni Luna, nanginginig ang boses at doon nila narinig ang isang nakakapangilabot na tunog ng pagtawa mula sa sulok ng simbahan. Dahan-dahan silang lumingon at doon sa anino ay nakatayo si Rico. Ngunit hindi na siya si Rico. Ang kanyang mga mata ay puting-puti. Ang kanyang bibig ay may lumalabas na itim na usok. At ang kanyang anino, hindi na anino ng tao. Nadala ko siya sa inyo, sabi ni Rico, ngunit hindi na ito ang boses niya. 1,000, 100,000 tinig ang lumabas sa kanyang bibig. At doon nila napagtanto, si Rico na ang bagong nilamon ng sumpa. Rico, nanginginig ang boses ni Luna habang dahan-dahang umaatras. Hindi mapaniwala sa nakikita. Sabihin mong hindi totoo to. Ngunit ngumiti lang si Rico, isang nakakakilabot ng ngiti na hindi niya dating ginagawa. Ang kanyang bibig ay parang masyadong mahaba, masyadong malaki, at ang gilid nito ay may maliliit na mga mata na nakadilat at kumukurap-kurap. Ako si Rico. Ang boses niya ay malamig, matalim. Pero hindi na ako si Rico. Mula sa kanyang anino, lumabas ang mahahabang itim na galamay. Kumakaway-kaway na parang may sariling buhay. Ang sahig sa ilalim niya ay nagbago ng kulay. Naging itim na parang alkitran. At sa loob nito ay lumitaw ang mga nakalubog na mukha na sumisigaw sa katahimikan. Elias, Berto. Lumingon si Luna sa dalawa. Parehong nagising na, ngunit parehong nakatitig lang kay Rico. Hindi alam kung ano ang gagawin. Hindi siya si Rico, bulong ni Elias. Siya ang sumpang iniwan natin. Bumalik siya kasama natin. Pero hindi kayo makakatakas ulit. Biglang lumipad si Rico papunta sa kanila sa sobrang bilis. Parang isang anino na biglang sumulpot sa harapan ni Luna. Hindi na siya nakagalaw. Isang itim na kamay ang biglang pumasok sa kanyang dibdib. Luna! Sigaw ni Berto. Ramdam ni Luna ang matinding sakit. Hindi lang pisikal, kundi parang may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang hinihigop palabas. Nakita niyang bumabaha ng dugo ang kanyang katawan. Pero hindi ito pula. Itim ang kanyang dugo. Anong ginagawa mo sa kanya, Rico? Sigaw ni Elias habang mabilis na bumunot ng kanyang punyal. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang itim na anino ang lumabas mula kay Rico at hinawakan siya sa leeg. Wala kang kakayahang lumaban sa akin, Elias. Napahawak si Elias sa kanyang leeg. Hindi na siya makahinga. Ramdam niya ang malamig na puwersang pumapasok sa kanyang katawan. Pilit siyang pinapahina. Ang kanyang krusipyo ay unti-unting nagkakabasag-basag sa kanyang kamay. Tangina mo, halimaw ka! Sigaw ni Berto habang binunot ang kanyang pangalawang anting-anting, isang lumang bato na may ukit ng araw. Agad niya itong ibinato sa paa ni Rico at sa isang iglap, isang matinding pagsabog ng liwanag ang bumalot sa buong simbahan. Napabitaw si Rico kay Luna. Napasigaw ito sa sakit habang umaatras. Hawak ang kanyang mata na ngayon ay parang umiiyak ng itim na dugo. Mabilis na sinagip ni Berto si Luna habang si Elias ay napaluhod sa lupa, humihingal. Nakita niyang unti-unting nagbabago ang katawan ni Rico. Ang kanyang balat ay parang nasusunog, bumabalik sa pagiging tao.
Pero sandali lang, iisa pa lang to, hindi pa ako tapos. Bulong ni Rico na ngayon ay muling ngumiti ng malawak. Labas ang matutulis ng ngipin. Biglang nagliyab ang paligid sa itim na apoy. Ang mga rebulto ng santo sa simbahan ay biglang umiiyak ng dugo at ang mga mata ng mga estatwa ay unti-unting lumilingon sa kanila, sumusunod sa bawat kilos nila. Berto, Elias, tumakbo na tayo, bulong ni Luna, nanginginig ang boses. Hindi kayo makakatakas, mga walang kwentang laman. Isang itim na bagyo ang sumabog mula kay Rico. Isang halimaw na anino ang lumabas mula sa kanyang likuran. Mas malaki sa simbahan mismo at ang katawan nito ay binubuo ng milyon-milyong gumagalaw na kamay at mukha. At noon nila napagtanto. Hindi lang si Rico ang bumalik, kasama niya ang lahat ng kaluluwang natali sa sumpa. At ngayon, silang lahat ay gutom. At yan muna nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi pa ito tapos. Sa katunayan, mas matindi pa ang susunod. Ano ang tunay na nangyari kay Rico? May pag-asa pa kayang mabawi ang kanyang kaluluwa? O tuluyan na siyang naging kasangkapan ng kadiliman? At sino ang misteryosong halimaw na sumama sa kanya? Ito ba ang tunay na pinagmula ng sumpa? Mga ka-amazing, anong hula ninyo sa susunod na mangyayari? May paraan pa kayang makatakas sila, Elias, Luna, at Berto? At paano nila tatalunin ang mga aninong gutom sa kaluluwa? Iwanan nyo ang inyong mga sagot at haka-haka sa comments. Abangan ang ikalawang bahagi ng ating nakakatakot at nakakakilabot na kwento dito lang sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow para hindi kayo mahuli sa mga susunod pang kwento ng katatakutan. Hanggang sa muli, mga ka-amazing, at mag-ingat sa dilim.